Kapag narinig mo ang salitang bayot, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Para sa ilan, biro lang ito. Para sa iba, tawag lang. Pero para sa maraming lumaki na tinawag nito, may bigat itong dala. Minsan, ang isang salita ay hindi lang salita. Minsan, ito ay ala-ala. Sa Dokyo Vlog na ito, pag-uusapan natin ang salitang bayot at kung paano ito nauugnay sa kasarian, identidad at kapangyarihan sa lipunan. Nakabatay ito sa mga panayam ng mga batang miyembro ng Pillar LGBTQIA+ Association edad 25 hanggang 30. Layunin naming ipakita kung paano ang isang salita ay maaaring makasakit, maghubog ng pagtingin sa sarili at magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa kapwa. Sa lipunan, may kapangyarihan ang wika. Kapag ang isang batang lalaki ay tinawag na bayot dahil sa kilos, boses o paraan ng pakikisalamuha, hindi lang siya binibigyan ng tawag. Madalas, ipinaparamdam sa kanya na siya ay iba. Dito pumapasok ang ugnayan ng wika at identidad. Kapag paulit-ulit kang tinatawag sa isang salita, maaari nitong baguhin kung paano mo nakikita ang sarili mo. Sa mga panayam, maraming kalahok ang nagsabing una silang tinawag na bayot noong elementarya. Karaniwan itong nangyari sa paaralan, sa kapitbahayan o habang nakikipaglaro sa ibang bata. Para sa kanila, malinaw sa tono ng mga tao na ang salita ay ginagamit sa panunukso, may nakaramdam ng hiya, may nagalit, may nalito sa sariling identidad. Ngunit sa pagtanda, nagbago ang pagtingin ng marami sa salitang ito. Ang dating salitang masakit ay naging bahagi ng pag-unawa nila sa sarili. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na ligtas na itong gamitin ng kahit sino. Ayon sa kanila, mahalaga pa rin kung sino ang nagsasabi, paano ito sinasabi, at ano ang relasyon ng nagsasalita sa nakakarinig. Ano ngayon ang ipinapakita nito tungkol sa wika at lipunan? Sa pananaw ng queer linguistics, ang salita ay hindi lamang naglalarawan ng identidad. Maaari rin ito magtakda kung sino ang itinuturing na normal at kung sino ang itinuturing ng iba. Kapag ang bayot ay ginamit bilang panlalait, hindi lang nito tinatawag ang isang tao, inilalagay nito ang tao sa posisyon ng pagiging iba. Lalo na kapag ang kanyang kilos, boses o paraan ng pakikisalamuha ay hindi pasok sa inaasahang kilos ng isang lalaki. Dito makikita ang koneksyon ng wika, kasarian at kapangyarihan. Ang salitang bayot ay maaaring gamitin upang manukso, manghiya o magbantay sa kilos ng isang tao. Kaya sa kontekstong ito, ang bayot ay higit pa sa tawag. Nagiging paraan ito ng lipunan upang kontrolin kung anong uri ng pagkalalaki ang tinatanggap at kung anong uri ang itinuturing na kakaiba. Sa pananaw naman ni Judith Butler, ang identidad ay nahuhubog sa paulit-ulit na salita at kilos. Kung paulit-ulit na tinatawag ang isang tao na bayot, maaari itong makaapekto sa paraan ng pagtingin niya sa sarili. Ngunit, ang parehong salita ay maaari ring bigyan ng bagong kahulugan kapag natutunan ng tao na tanggapin ang sarili. Kaya ang bayot ay hindi lamang salitang nananakit. Para sa ilang kalahok, ito ay naging bahagi ng kanilang paglalakbay tungo sa self-acceptance. Dito rin mahalaga ang konsepto ni William Lipp tungkol sa cooperative discourse. Sa simpleng paliwanag, may mga salita sa queer communities na nagkakaroon ng kahulugan dahil sa shared understanding ng mga gumagamit nito. Hindi sapat na tignan ang salita lang. Kailangang tignan ang konteksto at relasyon ng mga taong gumagamit nito. Sa psikolohiyang Pilipino,
makikita ito sa loob at kapwa. Ang loob ay tumutukoy sa panloob na damdamin ng taong nakararanas ng salita. Ang kapwa naman ay nagpapakita na ang kahulugan ng salita ay naaapektuhan ng ugnayan natin sa isa't isa. Kaya ang paggamit ng bayot ay hindi simpleng usapin ng biro lang o normal lang. Ang tunay na tanong ay, nire-respeto ba ng paggamit ng salita ang karanasan at dignidad ng taong tinatawag nito? Sa huli, natutunan namin na ang wika ay hindi inosente. May dala itong alaala, bigat at kapangyarihan. Kung nais natin ng mas mapayapa at maunawaing lipunan, kailangan nating maging mas maingat sa paggamit ng mga salita. Hindi sapat ang sabihing biro lang. Ang tunay na pakikipagkapwa ay nagsisimula sa pag-unawa ng epekto ng ating wika. Ang bayot ay hindi lang salita. Ito ay kwento ng sakit, pagtanggap, at pag-unawa sa sarili at sa kapwa.